I would like to thank the one who suggested to me na gumawa ng isang vlog o video para dun sa mga maiiwan po sa rapture. So, ito po mga taong maiiwan na ito, meron na po tayong idea kung sino-sino po sila. Ito po yung mga taong makamundo sa present age natin ngayon. Ito po yung mga taong walang interest sa Panginoon. Ito po yung mga taong nahuhumaling sa kanilang mga kayamanan. Well, hindi masama ang kayamanan, pero pag nahumaling ka na rito kasi ang problema ay magiging hadlang na po ito para makakilala ka sa Panginoon. Kung unbeliever ka, masarap ang may Panginoon ka sa buhay mo tapos mayaman ka pa. Pero kapag mayaman ka lang, wala kang Kristo sa buhay mo, delikado po yon. Kaya itong video nito ay para po sa inyo o para doon sa mga maiiwan po sa rapture. Kasi talaga pong marami pong maiiwan po talaga. Tandaan nyo, ang basis ng pagsama po sa rapture ay hindi gawa. Okay? Hindi po gawa. Ang basis ng pagsama sa rapture ay yung ginawa ni Kristo sa krus. Finished work of Christ. Kung pinaniwalaan mo na namatay si Jesus para sa iyo, sapat na yung ginawa niya sa krus para ikaw ay maligtas. Maliligtas ka. Mararapture ka. Okay? So ito po, meron po akong mga tips na dapat niyong gawin. Iniisip ko po kasi nung ginagawa ko po itong outline na ito, itong mga puntos na ito. Sabi ko, mga siguro aabot ng 5 o mahigit pa. Alam niyo, inabot lang ng 4. 4 lang ang gagawin ng mga maiiwan. No? In a very practical manner, ito po yung pinakabuod, ito yung pinaka-general na gagawin lang po ninyo kung naiwan po kayo. Tandaan nyo, maiiwan ang tao dito sa mundo kung hindi niya kinilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, pag hindi niya pinaniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus, maiiwan siya dito. Yun lang ang basis ng pagsama sa rapture. Wala na po ito. Only the blood of Jesus cleanses a people. Cleanse a people sa mga kasalanan niya. Amen. Ngayon, pag hindi mo tinanggap yung ginawa niya sa krus, walang kapatawaran ng kasalanan, mananatili ka dito. Pero may chance ka pa dito kung magiging tribulation saints ka. Tignan po natin. Ito po yung 4 lang na gagawin. Malungkot nga po 4 lang eh. Nakakasada mong sinusulat ko to. Ito ang sasapitin po nila. Okay? So, yan. Ito po ang sasapitin nila. Pero tingnan muna natin to. Salvation during that time is based on martyrdom through beheading. Ang salvation during that time ay martyrdom through beheading, pagpapapugot ng ulo. The Antichrist will require doon sa mga ayaw magpatatak na pugutan sila ng ulo. Okay? But through doing that, through giving to that, ikaw ay makakapagparangal sa Panginoon. So ang kaligtasan during that time is knowing Jesus at the same time magpapugot ng ulo, sapagkat yung blood ni Christ during that time epektibo pa rin, pero meron siyang chance na binibigay pa rin. Kaya effective pa rin ang blood niya, pero ang problema nga lang dito ay dahil hindi ka naligtas ng church age, ikaw na ang ligtas sa iyong sarili during that time. Talagang mahirap pong maligtas during the tribulation. Mamimili ka talaga. So mahirap po magpapugot ng ulo talaga. So ayan po ang mangyayari sa mga maiiwan po sa rapture. Tingnan po natin, 4 na puntos lang po. Pag nag-rapture na, ito na po, first point, pag nag-rapture na po, mawawala po kaming mga believers dito. Ira-rapture na kami ng Panginoon, kukunin na po kami, dadagitin na po kami. Ngayon, pag naiwan po kayo, point number 1, itong gagawin po ninyo. Number 1, wait for the one who will make a promise of peace. He's a man. Ulitin ko, wait for the one who will make a promise of peace. By the way, he's a man. Hintayin ninyo yung someone na mangangako ng kapayapaan. Siya po ay isang lalaki. Kami po, na-rapture na, yung mga nagtiwala kay Jesus bilang Lord and Savior, na-rapture na. So, hindi namin alam kung anong pangalan nito, kung sino po ito. Kasi naniniwala po ako, lilitaw lang po ito pag na-rapture na po ang church. Tandaan ninyo, ang restrainer po, okay? Ang restrainer po ay ang banal na Espiritu Santo. Pero ang banal na Espiritu Santo po kasi ay Diyos.
Pero sabi ng Bible, yung mga believers na pinananahanan ng banal na Espiritu, kaya yung restrainer ay mga believers. Pag tinanggal na po yung restrainer, yung mga believers dito, ang ibig sabihin po nun, lilitaw na yung anak ng Suel, ang Antikristo. Kung maiiwan ka, sad to say, makikilala po ninyo siya. Pero as believers, raptured na po kami. Thank you, Jesus. Number 2, find a copy of a Bible. Mas maganda Old and New. Kasi mababasa nyo dun sa aklat ng Isaiah, Old Testament yun, kung sino yung Antikristo, kung ano yung gagawin niya. Alam niyo na, sa New Testament naman, umuulan naman doon ng tungkol sa Revelation, umuulan doon tungkol sa Thessalonians, tungkol sa Antikristo. Wala. Yung beast. Pero ang kaibahan nga lang po, pag babasahin ninyo ang Bible during that time, nandyan na yung Antikristo, kilala nyo na siya. Well, ngayon sa church age, pinag-aaralan po natin ang Bible, hindi natin kilala o napapangalanan pa sino yung Antikristo. Yun ang kaibahan. Pero during that time, may nakita na kayong lumabas na figure, isang lalaki na nagpapangako ng kapayapaan. Siya na po yan. At kilala nyo na po siya. At maghahanap kayo ng Bible, at habang binabasa ninyo yung Bible, during that time, alam ninyo na yung Antikristo, siya po yung sinasabi doon. Tupad na, no? Number 3, do not allow yourself to be marked. Huwag mong hahayaan na ikaw ay matatakan. Huwag na huwag mong papabayaan ikaw ay matatakan ng tatak ng halimaw. Alam ninyo, punong-puno po ng pandaraya ang Antikristo. Meron po siyang kasapakat yung false prophet. Okay? Ito pong mga ito ay mga ngako ng peace. Sasabihin nila, ganito, ganyan, kailangan ito, kailangan ganyan. Hanggang dumating yung time na kinokontrol niya na yung mga tao. Hindi makakabili ng gamit, hindi makakabili ng pagkain. Ha? Especially mga mga personal commodities mo, no, you cannot buy those things during that time without the mark. Pero ito naman payo ko, do not take the mark. Huwag kang magpatatak. Pastor, ano pong mangyayari kung hindi ako magpapatatak? Tatanungin na naman ako. Well, ito pong mangyayari. Point number 4. Choose to be a martyr for Jesus. Choose to be a martyr for Jesus. Alam niyo na po yung sinabi ko ng unang bahagi, hindi ko na po ulitin. Piliin po ninyo maging martir para kay Jesus, sapagkat maniwala kayo sa akin sa hindi man, yan lang ang tanging ticket ninyo para makapasok kayo sa kaharian ng langit. Sapagkat kayo po, kung pinili nyo maging martir kay Jesucristo, kayo po ay tatawaging tribulation saints. Congratulations pa rin, pero in a way na napakahirap. In a way na napakalungkot. Umabot pa sa puntong kailangan mapugutan ng ulo para maparangalan si Jesucristo. Amen? Ibig sabihin, hindi na epektibo ang dugo ni Kristo. Epektibo pa rin po. Bakit ka po ninyo? Dahil sa dugo ni Kristo, nagbigay siya ng chance para maligtas pa rin ang tao. Yun nga lang, dahil nireject mo yung libreng alok ng kaligtasan ngayong church age, ikaw ay magpapapugot ng ulo para ikaw ay maligtas. Kasi tapos na po yung church age o yung grace period during that time. Maliwanag po ba? So, kung napakinggan mo kung napanood mo itong video nito, hihintayin mo pa po ba na ikaw ay mapasama doon sa mga kapupugutan? Bakit hindi mo pa paniwalaan yung ginawa ni Jesus sa krus ngayon, church age, habang may panahon ka pa? Habang hindi pa huli ang lahat, habang nandito pa ang tinatawag na grace of God through the finished work of Jesus Christ. Paniwalaan mo na namatay si Jesus para sa iyo at sapat na yung ginawa niya sa krus para ikaw ay maligtas. Not your works, not your obedience, not your religion, lalong-lalo na yung religion mo, no way. No way in many ways na ililigtas ka niyan. Ipapahama ka niyan kung totoo siya. Kaya, receive Jesus, the only Savior, the only Lord of mankind, na makakapagdala sa iyo sa glory at ng kaluwalhatian at ng kalangitan. It's only through His blood merong kaligtasan. Without His blood, walang kaligtasan. Simple. So itong apat na ito, naway,
nakuha po. God bless.